Ika-102 kabanata. Habang nakadapa na sinabi ng mga alagad sa kanilang isip na ang kanilang leader daw ay natalo sa pamamagitan ng isang tira lang na ganun. Nakatikom ang mga kamao na masaya ang mga bata na sinasabi ni Jegalmi na tulad daw na inaasahan nila kay Blade Master. At sinabi ni Kalbo na ang akala daw ba ng leader ng bandido na madali lang masupil ang master na hindi man lang nila mahawakan. Nakataob na sinabi ng leader ng bandido na si Blade Master daw ay mas mahusay kesa sa kanyang inaasahan. Sinabi pa niya habang papatayo na ang kanyang kasanayan daw ay hindi pa rin maihahambing sa pinuno ng squad. Pagkatapos ay ngumiti na sinasabi na kung ganun daw, siya ay magbabago ng diskarte at lalaban ng buong lakas. Nagulat si Moyong Bo nang makita niya na ito ay nagsuot ng maskara na naglabas ng malakas na aura na sinasabi ng bandido na ngayon daw, sila ay magsisimulang muli. Sinabi ni Blade Master na ito daw ay magiginang mahirap. Seryosong tumingin na sinabi pa ni Blade Master sa kanyang sarili na hindi daw niya nais na gumamit ng kahit na ano na pure key of the dragon. Nagulat din si Jegalmi na sinabi na hindi daw ba ang suot niyang maskara ay katulad ng kay Master Guimiondok. Sa likod ni Jegalmi ay si Yun Ryong na nagulat din na sinabi sa kanya na yon daw ay tama. Ito daw ba ay nagkataon lamang na ang tao daw ba na yon ay nanggaling din sa Black Flower League. Nagtataka na sinabi ni Kalbo na ano daw nga ang Black Flower League. Pinatukan ni Jegalmi sa ulo si Kalbo na sinigawan na siya daw talaga ay tulala. Sinabi na daw niya ito noong nakaraan. Sinabi pa niya na si Master Guimiondok daw ang captain ng Black Flower League. Seryoso na sinabi ni Blade Master na brother. At tinanong niya ito na kung kilala din daw ba niya si Master Guimiondok. Sinabi ng bandido na Master Gui? Ang tinutukoy daw ba niya ay ang squad leader. Tumugon na sinabi ni Blade Master na tama daw siya, si Master Guimiondok daw yon. Naglabas ng enerhiya ang bandido. Na sinasabi na Master. Sa anumang pagkakataon daw, na ang sinasabi daw ba nila na Guimiondok na nasa White Military Academy. Ngunit ayon sa Black Plum Blossom na ang bastardong iyon ay huwad na set up ng Liga ng Murim. Bagaman walang nakakaalam sa kinaroroonan ng tunay na pinuno ng squad. Sinabi sa kanya ni Blade Master na siya daw ay mali ang nakuhang impormasyon. Ang Guimiondok daw na nasa White Academy ay ang siyang tunay. Ang totoo pa nga daw niyan ay siya mismo ang nag-confirm sa kanya. Patuloy pa din sa paglalabas ng enerhiya ang leader ng bandido na si Jiang na hindi naniniwala na sinabi na kahit pa nga daw na siya ay hindi pa sigurado na siya si Blade Master. Paano daw niya siya papaniwalain sa kanyang mga sinasabi? Biglang sumingit si Jegalmi sa kanilang usapan na lumapit ng konti at sinabi na si Master Guimiondok daw ay ayaw sa beans. Nagulat sa kanyang narinig ang bandido at ito ay nagtataka. Pagkatapos ay tinanong na sinabi nito na paano daw naman ang pipino. Tumugon na sinabi naman ni Jegalmi sa kanya na ito daw ay nababaliw pagdating sa mga pipino. Sinabi ng bandido sa kanyang isip na ito daw ay hindi maari. Naiinis na ang bandido at nanginginig ang katawan pati na boses na sabik na itinanong na hayaan pa daw siyang magtanong ng isang beses. Na kung siya pa rin daw ay gusto pa rin sa malasto. Seryosong sinabi ni Moyong Bo na si Master Guimiondok daw ay hindi kumakain ng malasto. Mabilis na bumagsak na paluhod sa lupa na sinabi na yon daw ay tama. Totoo daw pala na ang squad leader ay nasa White Military Academy. Pagkatapos ay makikita ang lahat ay nakaupo ng muli sa lamesa na sinasabi ng leader ng bandido na hayaan daw muli siyang ipakilala ang kanyang sarili sa kanila. Siya daw ay si Jiang Wong, ang pangtatlong leader ng Black Flower League. Wika pa niya na sinabi daw nila sa kanya na sila daw ay disipulo ng kanilang squad leader, tama daw ba siya? Kung sila daw ay disipulo ng kanilang squad leader, ang ibig lang daw sabihin nun, sila ay ang kanyang mga junior brothers. Biglang humalakhak ng tawa na sinabi pa niya na huwag daw silang mahiya at maging komportable at tawagin daw siya na senior brother. Ang mga bata ay tumugon na okay daw, senior brother. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanilang isip na ang pagitan daw ng kanilang gulang ay sobrang laki para dito. Habang tumatagay si Blade Master, ay tinanong niya ang leader na si Jiang na hindi daw katakataka sa mga Green Bandits, na iniisip daw niya na ang mga ito ay sinanay na parang isang hukbo. Ito daw pala ay kagagawan niya. Ngumiti na tumingin sa mga alagad na sinabi niya kay Blade Master na ang mga lalaki daw na yon ay orihinal na mga magsasaka, at naging ang Green Forest.
Sinabi pa niya na ang mga ito daw ay nawalan ng tahanan sa mga may-ari ng lupa. At itinaboy sa kabundukan at nagsama-sama, at ang mga ito ay naging green forest. Tinanong ni Blade Master na paano daw naman siya ay naging leader ng mga bandido. Nakapikit na sinagot niya ang tanong na ang totoo daw niyan, siya daw dapat ay alisin ang mga ito para sa kanilang mga bounty. Naawa daw siya sa kwento nila, kaya tinulungan niya sila, pagkatapos hiniling ng mga ito sa kanya na maging leader nila. Habang sinasanay ang mga taong ito upang sila ay maging malaya, nauwi daw sila sa pagtira dito. Sinabi pa niya na ang kanyang martial arts ay nakapokus lang sa external arts, kung kaya naman daw ang physical na pagsasanay ang importante. Ito daw ay perpekto para sa dalawang pasaway na batang iyon para matutunan. Ngunit ang emisect at nambung na pamilya ay kawawa naman. Ibinaba ang iniinom ni Arin na sinabi sa kanyang isip na namimiss na daw niya si Nambung Mai. Ang isipin daw niya na nahuli siya ng mga demonic cult at ito ay pinapahirapan, ang pagkain daw niya ay hindi niya kayang ubusin. Tumingin sa kanyang gilid at inabot ang kanyang pagkain kay Yeomujin na sinabi nito na mukha daw siyang gutom na gutom, gusto daw niya na sa kanya na lang ang kanyang pagkain. Pagkatapos ay sinabi ni Yeomujin na paumanhin. Pagkatapos ay hinawakan ang dibdib na sinabi sa kanyang isipan na ang pagbibigay daw ng masarap na pagkain, ano daw kaya ang ibig sabihin nito? Ang kanyang puso daw ay biglang tumibok. Ito daw ba ang tinatawag nila at naririnig lang niya na pag-ibig? Siguro daw naman ay hindi. Hinampas ang lamesa na sumisigaw na sinasabi ni Jiang na kung may kahit na anong bagay daw siyang maitutulong sa kanya, sabihin lang daw ng mga ito. Wala daw siyang hindi pwedeng hindi ibigay sa mga junior brother kung sila ay magsasabi. Nagtanong at sinabi ni Jegalmi sa kanya na meron daw silang isang tao na hinahanap na tinatawag sa pangalan na Ash Tree. Sumagot na sinabi ni Jiang ang pinuno ng bandido na Ash Tree daw ba? Ang sinasabi daw ba niya ay ang Black Osmanthus? Nagulat si Jegalmi na napasigaw na Black Osmanthus. Iyong tao na rin daw ba na iyon ay tinatawag din sa pangalan na Ash Tree na kabilang din sa Black Flower League. Sinabi ni Jiang sa kanila na siya daw man ay nahihiyang sabihin ito. Ngunit ang matandang tao daw naman ni Loving ay kanyang kasamahan at siya rin ay isa sa Black Flower League. Siya daw ay kasalukuyang branch manager ng Lower District. Sinabi pa niya na bakit daw nila hinahanap si Black Osmanthus. Nagkwento na sinabi ni Jegal na sa totoo lang. Hindi na edinitalya ang pagkwekwento at mabilis na lumipas ang oras. Makikita na nag-iisip ang leader na si Jiang na sinasabi na sandali lamang daw. Ang sinasabi daw ba nila ay pangalan na Nambung Mai? Patuloy na nag-iisip ang leader na si Jiang na sinasabi na Nambung Mai, yun daw ba ang pangalan na hinahanap nila? Sa tingin daw niya ay narinig na niya ang tungkol sa kanya kung saan. At biglang sumigaw na tama. Hindi pa daw na masyadong matagal, ang kanyang dating kasamahan ay may kasamang bata, at ang kasamang bata ay nanggangalan na Nambung Mai. Nagulat ang mga bata sa kanilang narinig at sumigaw na pakiulit daw ang kanyang sinabi. Nambung Mai daw ba ang sabi niya, ang batang nagpunta dito? Nakapikit na sinabi ng leader na si Jiang na totoo daw yon. Kahit na daw medyo iba ang dating niya kaysa sa kanila. Isa lang daw ang ibig sabihin noon siya rin daw ba ay disipulo ng squad leader. Sinabi pa nila na makikita ang grupo na sinabi na salamat naman daw. Siya daw pala ay hindi nakidnap ng mga taga-demonic cult. Pero bakit daw siya ay hindi pa bumabalik hanggang ngayon? Sumigaw si Nambung Seon na sinabi na isang tao lang ba ang kasama nito. Bago yon, may lalaki ba daw na medyo mas matanda sa kanya? Tumugon ang leader ng bandido na sinabi na wala na daw, ang dati lang nakasama at ang batang iyon. Narinig niya rin na sila ay pupunta sa Golden Dust Washing Ceremony sa Blue Noble. Nagulat si Blade Master na sinabi na inulit ang sinabi ng leader na si Jiang na Golden Dust Washing Ceremony. Bakit daw sila pupunta doon? Tumugon na sinabi ni Leader Jiang na sinabi nila pupunta daw sila doon upang kolektahin ang Key Point Exploding Pill. Nagulat ang mga bata sa kanilang narinig. Lumipat ang eksena kung saan nakaupo sa bintana ang nagsasabi na siya daw ang tunay na Gui Myeondok. Ang Blue Noble na si Shimbaek. Siya ay tinawag na dakilang elder ng Orthodox sect. Sa likod ng mga eksena, hindi siya nag-atubiling gumamit ng anumang paraan upang isulong ang kanyang mga interes. Sa prosesong iyon, nag-ipon siya ng sama ng loob mula sa maraming tao,
At upang mahawakan ang Golden Dust Washing Ceremony ng walang sagabal, nangako siya ng mga eliksir sa mga nagpasyang lumaban. Sa ngalan niya, sinabi ni Nambung Mae na ang elixir daw ba na yon ay tinatawag na Key Point Exploding Pill. Tumugon na sinabi ng Peking Guimyondok na tama daw iyon. Sinabi pa niya na ayon daw sa impormasyon ni Black Osmanthus, ang Key Point Exploding Pill ay ibebenta ngayong gabi. Ang seguridad daw sa lugar ay napakahigpit, kaya naman ang una niyang susuriin ay ang storage location. Sinabi pa niya habang makikita ang maraming paputok ang nagpuputukan sa ere na pagdating daw sa araw na ito na pagdaraos ng seremonya, ay gagamitin daw nila ang kalamangan ng kaguluhan at pagkatapos ay kukunin nila ang Key Point Exploding Pill. Sinabi niya kay Nambung Mae na kung kaya daw naman ito ay magpahinga na hanggang sumapit ang gabi. Sinabi ni Nambung Mae na marami pa daw naman na oras, kung kaya siya ay maglilibot-libot lang muna. Sinabi sa kanya ng Peking Guimyondok na huwag daw siyang gumawa ng walang kabuluhang bagay at siya ay bumalik kaagad ng umaga. Tumugon si Nambung Mae na sinabi na naiintindihan daw niya. Pagkatapos ay makikita si Nambung Mae na naglalakad. Habang naglalakad ay sinasabi niya sa kanyang isip na tiyak daw na maraming martial artist dito. Karamihan daw sa kanila kaya lang nandito para makakuha ng elixir. Pagkatapos sa daan ay isang matanda ang nagmamakaawa na sinasabi ng isang martial artist na itong matanda na may edad na ay humihingi ng tulong na patayin ang Blue Noble. Hindi daw ba niya alam na ito ay Great Elder ng Orthodox sect? Sinabi ng matanda na lahat daw sila ay niloloko. Ang kanyang anak daw ay namatay dahil sa kanya. Sinabi ng martial artist na paano daw siya maniniwala sa mga sinasabi nito. At paano daw nagawang niyang sisihin ang Blue Noble kung ang kanyang anak ay nagpakamatay. Sino daw siya para manisi kung ang anak niya ay namatay dahil sa kanyang mahinang utak? Lumuluha na ang matanda na sinasabi na hindi daw ang kanyang anak. Hindi na ituloy sapagkat siya ay espadahin na ng martial artist na sinasabi na kung gusto daw niyang makita ang kanyang anak ay ipapadala na daw niya siya sa kanya. Mabilis na pinigilan ni Nambung Mae ang mga kamay nito na ikinagulat ng martial artist na sinasabi na sino daw siya. Bakit daw siya ay nangingialam? Sinabi ni Nambung Mae na hindi daw ba niya masasabi na may ginagawa siyang walang kwenta. At dito na po nagtatapos ang ika-102 kabanata.